Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa issue ng ating bayan. Magandang araw po sa ating lahat kung saan man kayo sa buong mundo. Ito na naman tayo sa ating reaksyon ukol dito kay Police Colonel Grijaldo. Siya po ay nag-contempt doon sa Kongreso, lalong-lalo na sa committee ng Quadcom. Kinontempt ito ng isang baguhang kongresuman na galing 2nd District of Taguig Pateros at nanalo pa ito noong 2022 sa national election. Membro po ito ng tinatawag nila na Young Guns. Tingnan natin dito, parang rumisbak lang yung Quadcom kay Police Colonel Grijaldo dahil kinontempt ito kahit nasa hospital pa. Kinuha nila doon sa ospital at kinustody nila doon sa loob ng Congress para masiguro daw nila na humarap ito sa isinasagawang hearing ukol doon sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Are you done, Congresswoman Sorry, Zamora? Mr. Chair, I think we've given him what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt, Mr. Chair. Seconded. Okay. So there is a motion to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt for failing to attend the committee hearing of the Quadcom for the 4th time, if I'm not mistaken. Mr. Chair. 4th time. And this is in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this was duly seconded, and no objections was heard. So the chair rules that the motion is approved. Hindi nila magustuhan, ikukontempt nila agad at pinagtatawanan pa at nagpalakpakan pa yung ibang mga congressman na may narinig na naman silang na-contempt. Ito ba ang ugali o ito ba ang asta ng isang lingkod bayan na tinatawag pa na honorable? I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... So there is a motion. Ito kasi ang dahilan kung bakit kinontempt nila si Police Colonel Grijaldo dahil binuking niya doon sa hearing sa Senate na nilapitan siya ng 2 congressman na sina Congressman Dan Fernandez at si Congressman Benny Abante. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me?
I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. Doon sa isinesagawang hearing ukol doon sa gusto nilang imbitahan si Police Colonel Grijaldo doon sa kanilang hearing, parang pinagdudahan pa nila na nagdadrama lang daw si Police Colonel Grijaldo kasi 4 na bisis na nila itong inimbitahan at maraming dahilan si Police Colonel Grijaldo daw na may sakit at magpasa pa ito ng mga medikal at kung ano pa yung mga reasoning niya. Sino ba yung tanga na tao na sasabihin niya sa kanyang sarili na magpapa-opera na ako at ma-hospital na ako dahil pinatawag na ako sa kongreso? Sino bang taong ganyan? Tanga lang siguro yung maganyan. Mr. Chair, sorry, may I ask? Yeah. Okay, Congresswoman Pami Zamora. Sir, sinabi mo nakita mo siya ng December 5? Yes, Your Honor. Hindi, December 2 siya nagka-procedure. Opo. And then the next, because when you saw him on December 5, sabi mo ambulatory siya. Yes, ma'am. Tapos, kailan siya nakalabas? Hindi pa po siya nakakalabas. Hindi siya nakakalabas. Oh. Okay. Is there a reason, would you know, sir, kung bakit hindi siya nakakalabas? On my opinion, ma'am, no? Opo. So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition. Baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang attending physician. Baka acute stress disorder. Oo. Okay. And so, if the procedure was December 2, because itong katabi ko si Kong PM, nagkaganon din siya eh. Am I right, Kong PM? Yes, Mr. Chair. And how long did it take you to, when you want, I'm sorry, I know this is out of line, but how long, I just want to make sure, kasi naiinis na ako eh. How long did it take you from your procedure to go back home? It took me 2 days, Mr. Chair. Okay, 2 days. Mr. So, Chairman. okay. Mr. Chairman? Yes, SDS Gonzales. Well, Mr. Chairman, sa mga nanonood, mga doktor, ako, 2 knee surgery, MTL and ACL. After my surgery, nagbike na po ako kagad at pinalakad na po ako ng doktor. Baka parang iniunsulto po natin yung mga doktor natin. Parang hindi po yan kapapaniwala, no? At meron po akong broken shoulder sa basketball also. At therapy lang po yan. Hindi po yan inihiga. Pag inihiga mo yan, lalo kang mahihirapan. Kaya baka nanonood po yung mga doktor dito sa ating bansa o sa ibang bansa. Baka tatawanan po tayo pag yung mga reason nyo ganyan. So yun lang po, Mr. Chairman. Ito yung hiling natin sa mga kasamahan at batch ni Colonel Grijaldo na gumawa din kayo ng manifesto of support doon sa PNPE. Gayahin nyo yung ginawa sa batch ni General Wilkins Villanueva. Ano bang pinagkaiba ni General Wilkins Villanueva at Colonel Grijaldo? Pareho lang yon na nagserbisyo sa ating bayan. Pero tingnan nyo si Colonel Grijaldo, yung PNP, pikom ang bibig, yung mga kasamahan niya, parang walang pakialam. Parang nakita ko na yung nagbigay ng reaksyon, si Senator Bato de la Rosa lang. Yung iba wala. Kaya ito naman yung hiling natin. Sana yung mga kasamahan din
ni Police Colonel Grijaldo ay magbigay din kayo ng suggestion at magbigay kayo ng inyong panig doon kay Police Colonel Grijaldo. Kasi yung ginawa ng Quadcom Committee, napaka-inhuman. Pangalawa, rumispak lang ito kay Police Colonel Grijaldo dahil nabuking sila doon sa Congress. Bakit? Masama na ba ngayon na magsabi ka ng katotohanan? Yung mali ba ngayon ay naging tama na? Ang tama at naging mali na? Hindi naman siguro pwede ganyan. Kasi kapag hindi nila pagkawalan si Police Colonel Grijaldo at doon na magpasko sa Congress, nako, iba na talaga ang ating Congress ngayon. Parang wala ng puso sa kanilang mga siniserbisyuhan. Tsaka yung armed forces natin, ano ba yung inyong palagay dito sa pangyayari ng ating bansa? Hindi naman siguro pwede na palagi na lang tayong mag-oo. Be first before you complete. Kahit na mali, hindi naman siguro. Ito lang yung ating pahayag ukol dito sa pagka-contempt kay Police Colonel Grijaldo. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.